Yo, what's up mga kamasda, mga Kainco R3. So dito tayo ngayon sa ginagawa nating makina, no? Kasi naibaba natin yung makina ng Mazda na Tribute D6. So naibaba natin. Ang problema nito mga boss ay hindi lang mausok na puti. So ito'y hindi na nagbubumba ang langis. Alam niyo kung bakit? Hindi nagbubumba yung oil pump. Kaya hindi, yung oil pump kasi yun yung nagbubumba ng langis para i-lubricate yung mga parts sa loob ng makina. So ngayon, ito na yung problema ang nangyari. Pakita ko sa inyo mga boss. So ito mga boss, yung nangyari sa kanyang makina na Mazda. So ngayon, ang problema lang kasi nito ay usok. So mausok siya na puti. So ngayon, maalog yung piston. Yung 4, 5, 6 maalog yung piston niya. Ngayon, so dito tayo ngayon para ipaliwanag sa inyo kung bakit yun ang problema talaga, yung white smoke. So doon pa lang sa piston ring ay wala na. So yung piston ring kasi ay matalas na yung piston ring niya. So ipapakita natin sa inyo mga boss. Ito mga boss, yung kanyang piston ring. Yung gilid nito ay napakatalas na. Yung pag ginaganyan mo ng kuko, matalas na. Tapos kung ito habang naglalaro po yung piston pag ganyan, yun po ay ang gilid yan ay kinakayod din. So nababawasan po yan habang katagalan. So ngayon, kaya siya umuusok na puti. At itong piston naman, pagka inaalog mo, dapat hindi ito umaalog. Kasi pagka ginaganyan ko, gumaganyan-ganyan siya. So yung 1, 2, 3 naman, hindi siya gumaganyan. Steady lang siya. So yun dapat ang normal. So pagka yun umaalog ang piston nyo, wala na po yun. So yun ang problema doon, piston ring o liner. So dalawang klase. So may liner na pinapalitan o mismong black. Kasi pag black ang may tama, makukuha pa sa 0.25. Yan, makukuha pa yan 0.25. So ngayon mga boss, ang problema naman to, second problem ng may-ari nito. So siyempre hindi niya rin naman alam to eh. Hindi niya rin nakikita sa pagdadrive niya. So hindi niya rin napapansin. Siyempre maniho lang naman. So siyempre maniho talaga. So ngayon, problema nito mga boss, may tama yung kanyang main bearing. So ito yung main bearing niya mga boss. Isa sa pinakamahalaga na part sa buong makina to. So ngayon, ito yung main bearing. So kita nyo naman ang problema mga boss, kayod. Ayan boss, mga boss, kitang-kita nyo naman sa camera siguro. So yan mga boss, kitang-kita nyo naman may tama. So yan yung may tama, pero yung tatlo, itong una mayroon din ng konti. So itong dalawa wala. So bali ito may tama. Kumbaga yung langis dito mga boss ay hindi po nakakapasok, hindi po nakakapunta yung langis dito. So kaya ngayon hindi po dito to sa crankshaft naman, hindi po dito nakakalusot yung langis. So ngayon nandito yung oil pump natin mga boss, dito side sa front, dito po sa harap sa may crankshaft pulley. Nandiyan po yung oil pump ng Mazda Tribute. Ngayon yan mga boss, habang umaandar ating makina, umiikot yung crankshaft. Ngayon papakita natin yung oil pump. So yan mga boss, ito yung oil pump mga boss. So ito yung oil pump, yung strainer natin na andito. So nakakabit yan dito sa mismong ilalim sa oil, malapit sa oil pan. Dito nakakabit yung yan, ayan o. Yan, dyan nakakabit yung oil pan. Sorry mga boss ha. Nandito nakakabit yung strainer. So medyo pagod na kasi tayo kaya nalilito na. So ito yung po dito po nakakabit yung strainer natin. Ngayon, yung strainer na yun, hihigupin nito ni oil pump yung langis doon sa oil pan. Higupin niya yung langis. Ngayon, pag nahigop niya na ang langis yan mga boss, nakikita nyo to may butas, diba? Yan. Manggagaling yung langis dito mga boss
Manggagaling yung langis dito mga boss. Ayan. So galing ng oil pan, di ba? Sa iba, pagka umandar, ihigupin niya ng oil pump natin. Yan, pupunta yan dito. So ngayon, alam niyo ba saan papasok to mga boss? So ngayon mga boss, dito yan papasok mga boss. Ayan. Ayan, papasok yan mga boss ha. Diyan yan papasok. Ayan. Sa mga butas na yan, may mga langis na dumadaan. Pero dito ang main enter ng langis. Ngayon, papasok ang langis dyan. Papasok din dito, lalabas dito yan. Ayan. So ngayon, tanggalin natin. So ngayon, pag tinanggal natin ang crankshaft, makikita natin na kung saan ang daluyan ng langis. Ngayon, pakita ko po sa inyo mga boss. So ito na mga boss, yung kanyang daluyan ng langis. Ngayon, manggagaling dito, papasok yan dito yung langis. Yan, una, papasok yan dito yung mga butas, papasok din dito, papasok din yan dito, binubomba yan ng oil pump. Yan, papasok din yan dito hanggang umabot sa cylinder head. So sabay po yan, sabay yan, hindi pwedeng malilit yung cylinder head, yung barbula yan, hindi pwedeng malilit yun. So ngayon, papasok yan para malubricate niya yung crankshaft. Yan, ito para malubricate niya. Kapag hindi niya to na-lubricate, masisira po itong main bearing. So yan po nangyayari, nasira po yung main bearing, natama ng konti yung kanyang sigonyal. So kailangan natin to machine shop na. So siguro makuha pa naman to sa 1,000. So para sigurado machine shop na ang titira nito, kasi pag walang tama sana to, kahit ako na sana magkabit lahat ng standard. So ngayon papalitan natin yung oil pump na to, kasi yan, ito yung dahilan kung bakit. Ito yung dahilan kung bakit ay nasisira yung kanyang bearing, yung main bearing niya. Ngayon mga boss, so bukas dadalhin natin to sa machine shop. Yun lang mga boss. So yun lang, sana may natutunan kayo. Sana lagi nyo pong i-maintenance ang inyong sasakyan. Buksan nyo po lagi yung, pag nag-change oil kayo, buksan nyo po yung oil pan nyo para sigurado na walang barado sa strainer. Baka naman kasi may bumara sa strainer, yung mga tulad ng mga Vitagray, kasi dyan po yan pumupunta. Hinihigop po yan ng oil pump para bumara sa mga kasukasuhan ng inyong makina mga boss. So lagi nyo pong i-maintain yung mga sasakyan mga boss. So yan po yung nangyari, kaya po kumbaga hindi pa naman siya maingay, may konting span lang. Kumbaga isipin nyo knocking sound. Yan, pwede po maging dahilan yan, konting ingay lang. Yung sobrang ingay talaga, yung katok talaga, hindi talaga masyado. May narinig naman ako konting ingay. So yan po yung dahilan na yan. So buti nga po naagapan to, pero kailangan maagapan talaga to palitan. So yun po mga boss. So hanggang dito na lang tayo mga boss. Salamat sa panonood ng aking vlog. So hindi po ako magaling na mekaniko, marunong lang po akong gumawa. So yun, maraming salamat mga boss. Ito po ay Mazda Tribute na V6 3.0L. Yan. So yan lang mga boss, thank you very much.